Pangarap ng bawat kusinero, entrepreneur o chef ang magkaroon ng isang avenue para sa kanyang creative culinary creations Thank you, Chef. Di ba, speechless ako, Chef JR. and an opportunity to give back to make a world a better place, one dish at a time. Somehow, we can show to our diners, to the world, na there is in fact farming methods that you can practice, na makikinabang ang restaurant. At the same time, yung mga taong nagwo-work together doon sa concept na yon. Tonight, I'm going to share a slice of my lifelong passion, a sustainable gastronomy restaurant that pays homage to Mother Nature, to the people, and the community that helped make my dream a reality. Nung nag-open kami dito sa Anihan, isa sa mga unang dish na nilabas namin for our appetizer is galunggong. So flame-grilled galunggong, tapos pinartneran lang namin ito ng anything na mapipitas sa paligid-ligid. So yun lang yung ipapakita ko sa inyo. Napakadali lang itong recipe na to. So ikakat lang natin to ng pa-butterfly. So tatanggalin lang natin yung mga tinik dyan. And then ang pinaka-iba lang dito is from the stomach yung cut. Normally kasi pag nagfi-fillet tayo, dito yan sa likod kinukuha. But this one, since gusto nating may ma-retain na shape or may ini-aim tayong specific na presentation, kaya ganito yung pag-process natin. So ito na yung ating butterfly na galunggong. Ipapatas lang natin or ilalatag lang sa dahon ng saging. And then, papatungan lang natin ulit ng dahon ng saging. So basically, ang hinahabol lang natin dito is makuha yung aroma ng parang inihaw na isda. Kaya rekta na natin siyang lulutuin doon sa ating apoy. Then, flip lang natin ulit yung kabilang side. We wanna balance na continuously natin siyang fini-flip para yung init tuloy-tuloy makapag-penetrate hanggang dun sa loob ng isda. Matatandaan ko nung dinedemo ko to dun sa mga kusinero natin dito sa Anihan. Lahat kami nagtataka pa paano namin malalaman kung luto na siya or tapos na. Based doon sa paulit-ulit naming R&D, nalaman namin na kapag ubos na yung dahon ng saging or sunog na silang lahat, sakto rin naman. Luto na rin yung isda sa loob. So yun lang yung parang inaantay natin dito. And then after that, pwede na nating i-prepare yung parang pinaka side dish na. Yung ating forage at saka yung ating burong mustasa. Okay na yung isda natin. So papatayin ko lang yung apoy. I-rest lang natin ito habang pine-prepare natin yung ating side dish. For our side dish, ito yung isa sa mga, I guess I would say na sekreto namin dito sa Anihan. We make a lot of lacto-fermentation at isa dyan yung kilalang-kilala nating lahat. Burong mustasa. Itong mga mustasa na to dahil may sarili kaming garden, ito yung mga isang batch namin, ika nga, nung nakaraang season. So we preserve these by doing lots of lacto-fermentation. Ito yung mga tipo ng pagkain na very practical, hindi lang sa restaurants. Actually, ito yung mga dapat na pinapractice din natin sa bahay. Aside sa mas napapasarap natin, yung simpleng-simpleng mustasa, nagagawa pa natin tong mas healthy. And then, yung parang pinaka-sabaw niya, yun din yung gagamitin nating pinaka-vinaigrette. So, kuha lang tayo ng kaunti niyan. When you do lacto-fermentation, meron itong sariling asim or tartness. Check lang natin. And of course, syempre, dahil we use a certain percentage of salt, meron na rin tong sariling timpla. So, saktong-sakto na yan. We have here yung ating pako na nandyan lang din sa paligid namin dito. Lagay lang natin yan dyan. Alugbati.
Talbos yan. And then, yung ating pepinito. So, pepinito is yung mga local natin or native na cucumbers. So, slice lang natin yan. Okay. And then, totos lang natin yung ating mga greens. We also have here some onions. Touch of patis. Konting kalamansi. So yun na yung side dish natin. Ready na rin yung ating main ingredient. Pwede tayo mag-plate. Sir Awin, Yes po. Chef Jonathan, Thank you. laban tayo. Alam ko na-miss nyo to eh. Hindi nyo na-miss to. Na-miss ko. Mas masarap pagka may pa ko kasama yung fish. Di ba? Parang siyang inihaw na konting tinapa na parang pinais. Alam mo yun? Sama-sama. Maubos ko na ito. Go! Laban pa. Mahigit 3 taon na ang nakaraan nung una akong makabisita dito sa The Good Food Farm. Sa pagbisitang ito, nagsimula ang pagbuo ng isang pangarap na makapagpatayo ng isang kainang nakasentro sa konsepto ng sustainable gastronomy. Dito isinilang ang anihan. When we first featured Good Food Farm, we've always been impressed. Very personal kasi yung ginagawa nila eh. They're feeding the needy, yung mga nangangailangan. And then nung nag-usap kami ni Sir Jomar na parang they were planning, they were thinking, considering of putting up a restaurant here in Good Food Farm, doon ko lang binato yung parang idea, if ever in the future you'll be needing assistance, I actually have experience sa larangan na yan. When it comes to change sa society, and just siguro uplifting lang those people who are around us. So ganun lang siya nag-umpisa hanggang sa ito na. Kapag nagsiserve kami ng food, we at least inform yung guest, yung pinanggalingan ng mga ingredients. Somehow, we can show to our diners, to the world, na there is in fact farming methods that you can practice, na makikinabang ang restaurant. At the same time, yung mga taong nagwo-work together doon sa concept na yon. I think yung background ko bilang prom de chef is yung pinaka-soul, pinaka-spark na nagbigay sa akin ng gantong klase ng pagkatao. Not just a person, but siguro as a culinary artist lalo na. Kasi yun lang yung nakasanayan ko talagang kabuhayan eh. Yun lang yung nakasanayan kong pamumuhay. Payak, simple, hindi masyadong komplikado ang mga bagay-bagay. So, it's everything. It's everything that I do as a culinary artist, as a chef, and as a restaurateur. Ang siguro yung pinaka-mindset ko when we're practicing yung, at least yung culture namin dito sa Anihan, is yun nga, constant exchange of knowledge. At the same time, we're working like a colony, na everybody has their own critical position na kailangan magampanan. And at the same time, keeping the integrity intact doon sa ginagawa namin. Yung methodology na ginagamit namin para ma-highlight yung mga main ingredients from different sources, diyan pumapasok yung expertise ko naman. So kung gusto naming i-highlight kunyari ang Quezong Puti lang yung magdadala. Yung ibang supporting cast, support na lang talaga. Sa pag-iikot namin sa iba't ibang palengke dito sa Nagcarlan, sa Liliw, sa Pagsanhan, even Santa Cruz, hindi nawawala yung Cara Beef. Since ang gusto talaga naming matap dito na market is yung locals. So gusto namin, gagawa kami ng mga putahe based doon sa mga ingredients na familiar na sila kaagad. So yun yung mga main reasons kung bakit majority ng meat offerings namin ay Cara Beef. Being a food explorer, diba? I mean, ayoko namang ikahon lang yung offering namin sa Laguna lang or Luzon lang when in fact my job
is gifting me ng iba't ibang food culture experiences. So yun din yung parang gusto kong ibalik sa mga guests namin. And more than that, yung mga kasama ko rin sa kusina. In a way, just passing on the information, the knowledge, and yung wisdom, I guess, na nakukuha ko with my interactions sa iba't ibang food explorers din sa buong bansa. As a chef, the way I define my success is not on my accolades, not because of the recognition that I personally get. I live off siguro knowing na kung anong alam ko na ipapasa ko sa mga kasama ko. Gusto ko maging successful ako by having more people na mas magaling pa sa akin. Cooking time, less than 10 minutes. Tama? It's my mission. It's my job as a culinary artist to hone next generation of talents. For them to have integrity, for them to have humility, to accept that we will always have to learn from everywhere. I have affirmed that many years ago na ito yung plano ng nasa taas para sa akin. This is my way of giving back doon sa industriya, lalong-lalo na sa hospitality, na nagbibigay sa akin ng fulfillment. Meron tayong bisita sa anihan. At sa kanyang pagbabalik sa Farm to Table, siya ang titikim sa mga pambato naming bestsellers. Natutuwa ako, na-refresh yung utak ko, parang na-relax ako. Pagpasok ko pa lang dito sa anihan. Kasi alam mo yun, daming puno, tapos malamig, tapos marami mga pananim. Alam mo yung parang gusto mo magstay dito at mag-unwind, mag-refresh, kumain. Very probinsya yung amoy ng lugar. Hey, ma'am, here. Forage green from our organic enhanced garden. And we have cured egg. So instead of cheese, cured egg po ang ginagamit natin, ma'am. Egg yolk. Yes, ma'am. Yes. Thank you. Tikman natin yung anihan salad dito. Masarap. Kasi, for me kasi usually pag salad, di ba? Kailangan light lang yung taste niya. Tapos yung dressing niya, siguro may vinaigrette. So for me, masarap kasi serve yung salad na may lutong pa, may crunch pack. Tsaka nakakatawa guys, meron siyang pansit-pansitan. Nakita ko kasi may mga pananim sila doon sa labas ng Anihan Restaurant na pwedeng gawin dito sa salad or sa mga iba pang menu nila dito sa Anihan Restaurant. So this is our caldo ng hipon po. So we have a shrimp and then as you can see, meron po tayong pansit-pansitan and pumpkin seed po. Yung shrimp yan and stock. Ang sarap. Surprisingly creamy yung caldo. Kasi usually pag caldo, di ba? Clear broth lang. Ito kasi, para nilagyan nila ng cream, yung pansit-pansitan, medyo mapait kasi yung lasa niya. So nagbabalance siya dun sa hipon. Hindi na siya masyadong malansa kasi may pangontra dun sa lansa. Malalasahan mo kasi yung pait, di ba? Pwede na ito iulam sa kanin. Alam mo yun? So, chef, this is our black pancit buko. So, ang ginamit po natin dyan is yung young coconut shreds. Yung coconut shreds. Yes po. And kaya po siya naging black, ginamit po natin is squid ink po. Guys, first time ko makakatikim ng black pancit buko. Usually kasi nakakatikim ako ng pansit. Yung pansit miki, bihon, sotanghon na black, na may tinta ng pusit. Tapos meron din siyang pusit. So, tikman natin. Parang wala akong nalalasang buko. Parang siyang pansit din. Lasang pansit talaga. And this is our Anihan's kare-kare. So ito, ang galing oh, meron silang tuile. So tuile kasi para siyang pancake na may mga flavor na ginagamit siya pang garnish. Alamang tuile. Ang galing no, may alamang tuile. Siyempre pag kare-kare dapat may kanin. Uy, wait lang, may nakita ko. Parang meron ditong kara beef na balat. Yung nag-stand out na dish for me is the kare-kare. Normally kasi gamey yung kara beef eh.
malambot siya. Even yung Cara beef skin, malambot. Kaya na-impreso ko kasi even the alamang or bagoong tuil, ginawa nilang as garnish na tuil. This is our anihan's main dish. Chicken halang-halang, ma'am. As you can see, meron po tayong basil leaves on the top and chili. So it's also similar with parang chicken Bicol Express. Very aromatic yung flavor. Yung gata, manamis-namis ng kaunti. So tikman natin, pag may kasamang chicken. So for me, masarap siya, maanghang, at saka naglalangis ang gata. That's how you cook a gata. Dapat ina-extract na yung natural oil habang niluluto siya para lumabas yung totoong lasa ng gata. So, one of the best seller po dito sa anihan is pata and munggo. Munggo. Yes, chef. Tikman natin with sausawan. Bagay pala yung pata, nakalagay sa munggo. Yung pata nila, since baked yung pata, malasa. At saka crispy din ha. Actually, hindi ako nag-research. Kasi pag pupunta ako sa restaurant, mas gusto ko yung masu-surprise ako kung ano yung matitikman ko sa isang restaurant. Kaya kanina, kitang-kita niyo yung reaction ko kasi wala akong idea kung anong menu nila dito. And lahat, masarap. Kasi para sa akin, pag sinabing sustainable gastronomy, kung ano yung mga inihahain nila dito or yung kinikita nila sa restaurant, itinutulong nila sa isang foundation. At saka kung ano yung available sa taniman dito sa farm nila, yun yung ginagamit nila sa menu nila. Pinag-isipan yung mga pagkain, 10 over 10. Magaling, magaling. Amazed ako. One of the signature dishes that we have here in Anihan is what I call bibingkang puti. We are working closely with siguro producers doon sa local na gusto rin naming i-promote. And isa sa mga talaga namang suppliers namin from the start is ang Magdalena Dairy. So, dito nila ginagawa yung kanilang mga dairy products, especially yung kesong puti. And na-realize ko lang na why not incorporate yung kanilang main ingredient or yung kanilang main product sa mga paboritong desserts or merienda ng mga palaging bumibisita dito sa Anihan. So we have here our eggs. Whisk lang natin to. Then dissolve natin yung sugar. This is also something that we're proud of na made to order talaga to. So kung kailan lang siya in order, saka lang siya namin ginagawa. So we're very sure na fresh na fresh. We have here yung ating bida, kesong puti. And then we add yung ating glutinous rice flour. So let's just make sure that everything is fully incorporated before we pour it in to our molds. May lining lang tayo dyan ng dahon ng saging as you would pag gumagawa ka ng bibingka. That simple. Quick tap. Kapag yung inyong bibingkang puti na gagawin, mas malaki yung molde, lagyan nyo ng tubig sa ilalim. This will ensure na mas even at saka hindi masyadong magkakaroon ng browning yung ating pastry. Pwede na natin tong isa lang sa oven. So, 15 minutes. Eto na siya. Yan. Just like with any other cheesecakes, yung ganyang alsa niya, as it cools down, babagsak pa yan. Pero before mangyari yon, i-finish lang natin siya doon sa aming salamander. Touch of sugar for caramelization. Then, taas lang natin. So, meron tayong broiler doon sa taas. May apoy dyan. Ilalapit lang natin hanggang mag-caramelize yung asukal. There you go.
Okay? Garnish na lang. Tapos, pwede na tayo mag-serve. Nagbabalik si Chef Elite. At lingid sa aking kaalaman, meron siyang nilulutong pakulog gamit ang farm-to-table ingredients na niraid niya sa aming kusina. So, may nakita ako sitaw, talong, kalabasa, sibuyas, tsaka iba't iba pang gulay. Tapos may nakita na rin akong manok. Kaya ngayon gagawa tayo ng chicken inasal balutin. So, para siyang rolled chicken na may pinakbet sa loob. Kaya Chef JR, abangan mo itong luto ko. Itong kalabasa, ilalagay natin yan sa loob kasama ng nilagang talong. Gamit tayo ng tanglad. Itong hinihiwa kong tanglad, lalagay natin siya mamaya sa loob ng chicken. Baltan natin yung talong. Then, kuhanin mo lang yung laman. So, ayan. Hahalo natin siya dun sa kalabasa. Wala kasi silang stock kayo na alamang. Bagoong gagamitin natin. Kunti asukal para mabalance yung flavor kasi syempre maalat yung bagoong. Pepper. Konting ginger. Ginger ni Chef JR. Iwana guys. Mangingi lang tayo kaunti. Tapos, garlic. Huwag kayong mag-alala lang, hindi pa masyado luto. Since chicken inasal siya, lagyan natin ng tanglad para lumasa doon sa loob ng pakbet. So, set aside natin. We'll work now on our chicken. So, we season with salt, pepper, lagyan natin ng tanglad ulit. We marinate ng konting annatto oil. Kung makikita nyo, ito yung mashed na pinakbet. So, ilalagay na natin siya sa loob ng chicken. Tapos, saka natin siya ifo-fold. So, ibubuhol nyo muna guys dito sa dulo. Tapos, iangat mo lang ulit, then twist it. Tapos lagay mo ulit sa kabilang side. Yan. Yan. Tayo lang mo lang. Dito naman sa dulo, since lumalabas nga siya, we'll just push it using a spoon sa loob. And then, tsaka natin itatay yung dulo. So, ito, kapag nasil nyo na yung loob, we'll just pull it dito. And then, baliktarin mo lang siya ulit. So, yun yung ilalagay natin dito, sa likod. Para sealed talaga siya. Okay. Guys, yung mga hindi kaya ng kitchen twine, pwedeng toothpick ha. Yan, done na. Sear na natin. Lagyan natin ng konting color using the annatto oil. Tapos, itong pinagpiritusan ng chicken, we deglaze with toyo mansi with annatto oil. Reduce lang natin. Ayan. So, na-reduce na. Set aside na natin. So, guys, tapos na yung ating chicken. Rest lang natin for 10 minutes. So, ito yung kamote puree. Napakamura lang ang kamote. All you have to do, ilalaga mo muna, tapos imamash mo. Tapos, lagay mo sa milk, lagay mo ng butter, salt, and pepper. Kamote puree na. Pwede siya as side dish. So, ang ginagawa ko dito, pag naggagawa ko ng chicken balutin, hindi ko sinasama yung edges. Kasi edges, medyo hindi siya Instagrammable tingnan. At saka, tendency, there's no stuffing dun sa edge. Chicken balutin inasal pinakbet with kamote puree. Sa'yo din galing yan yung debone chickens. Sa kusina mo din galing yan. Kahit hindi mo sabihin sa akin na inasal yung pinaserve mo sa akin, because of the parang pop ng lemongrass, alam ko na kaagad na you were aiming for that. The inasal. Very nice. Well done. Well seasoned. Tapos syempre may mga ganito ka na Yan, galing yan doon sa labas nyo. Saka yung isa pa. Coca-Cola, marami ako dyan. Lahat yan, Yeah. galing sa kitchen mo, Chef. Very nice. Thank you, Chef. Thank you so much.